Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. Iyan po kasi ang isa sa mga programa ng CBS-UA po na makatulong at sila po ay matuto din para sa kanilang progress po sa kanilang pagbuhay. Opo. Ano-ano ma'am yung may mga activity ba tayo ma'am na naka-line? Sa mga activity naman po, katulad po nitong baka po itong within this September, meron po ulit paghahandaan na exhibit si RAC para po sila ay magkaroon din po sila ng kaalaman ang pag-aalaga nga ng isang katulad ng stingless bee ay nakakatulong po sa katulad po ng ating mga honeybee products. So may mga sabon at iba pa ho yung mga honey at saka yung pong possible na hanap buhay para po sila ay magkaroon ng open eye ang ating stingless bee ay napakalaking hanap buhay na hindi lang po natin napapansin na baka ito po ay makatulong lalo sa mga hindi man pa nila naiintindihan kung ano talaga ang benefit. Pero of course, yun po, ang pinaka number one po talaga ng ating mga stingless bee as pollinator po. Sa pagtuturo nito ma'am sa CBS-UA, kumusta naman ma'am? Sa pagtuturo naman po sa CBS-UA, lalo po nitong nakaraan na summer po, kasi sa BSA po, yung ating CANAR po, meron pong programa doon sa mga incoming na magsi-second year, wherein umiikot po ang mga estudyante sa iba-ibang station. So one of this is the RAC, ito pong center, para po magkaroon ng awareness po yung mga estudyante, na ngayon pa lang ho, ma-realize nila na ang stingless bee na inaalagaan ni CBS-UA ay pwedeng pag-umpisan nila ng hanap buhay sa pagdating ng tamang panahon. Kaya mahalaga po ang RAC para sa mga estudyante, lalo na po doon sa medyo nalilito pa sila kung bakit meron talagang RAC ang ating universidad po. Po ilang taon na tong RAC? Actually po, ano na rin po ito, siguro mahigit na pong isang dekada po ang RAC. Kasi nung estudyante pa po kami, hindi pa po ito ganito kaganda ang building na to. So talagang nagkaroon na po ng mga innovation. And si RAC po, meron din po itong ang laboratory wherein as instruction, nagagamit po talaga siya. Isa po yun sa malaking tulong sa ating mga estudyante, yung instruction po. At the same time, yung nga pong mga training na kinakandak po. So, all in po kung bakit nandito po ang RAC sa atin. Opo. Sabi mo kanina ma'am yung beekeeping parang pwede siyang gawing hanap buhay or livelihood? Yes po. Sa paanong paraan siya ma'am? Sa pamamaraan po na paghalimbawa, tayo po ay nag-alaga ng isang munang colony. So, yung pong beehive, ano po? So, pag iyan po ay ating inalagaan at na-maintain, wherein pagka tayo ay nakapag-produce ng isang beehive, pwede na rin po siyang maibenta. So, kung halimbawa po meron tayong isang beehive na maibebenta, ibig sabihin, meron tayong kikitain. Kung gusto naman natin, yun ang magiging production mo. Meron din po tayo, yun nga, magkakandak ka po ng mga honeybee products, wherein source of income pa rin naman siya. So, sa pag-beekeeping po, nasa isang farmer o nag-aalaga kung paano niya gagamitin yung paghahanap buhay po. Pero isa na nga po yun na pagparami ng colony at pag-produce po ng mga honeybee products. Opo. Ano naman ma'am yung mga achievement natin? Yung achievement naman po ni RAC po ngayon, marami na pong natulungan ng mga farmers wherein masasabi ko rin po sigurong mga successful na rin po sila. And isa po noong June, yung pong nakakaraan pa lang pong buwan, yung pong international symposium po about sa stingless bee, which is marami pong participant from the international institution po. So naganap po yan nung June 10, 11, and 12 po sa Villa Caceres po dito sa atin sa Naga City. Para sa inyong gaano kahalaga ang bee
beekeeping? Masasabi ko po, ang beekeeping po talagang mahalaga dahil as sa environment po, pollinator po siya. At yung mga naitutulong niya pang iba, yung kanilang mga napoproduce na mga honeybee products po. Kaya 100% po, pag nag-engage po tayo sa beekeeping, hindi po tayo mawawala ng hanap buhay, nakatulong pa tayo sa mga farmers na lalo na po gusto niyang palakasin ang production, and isa pa po ang pagiging pollinator po talaga nila, wherein hindi po kakayanin ng normal na tao lang yung pag-produce ng ating mga ginagawa na pag-pollinate, lalo na po yung ating mga nasa palibot na mga fruit trees and other crops na nasa palibot po. Yung ating bee ay malaking contributor as pollinator po. So iyan po talaga ang, pag nasa beekeeping po tayo, hindi lang po yung ating sarili, pati po yung environment. Kasi pag meron tayong bee, ibig sabihin, ang ating pong environment is 100% safe pa po yung pagiging biodiversity po. Opo, opo. So, ito ma'am, sa mga gustong karirin ng pag-beekeeping, ano ang maipapayo mo sa kanila? Okay, sa ating pong beekeeping, kailangan lang po natin na maging matyaga at magkaroon po tayo ng pagmamahal sa ating environment. Dahil yun na nga po as key factor ng bee as pollinator, at saka kumbaga po magkaroon din tayo ng mga natural na pag-apply ng ating mga honeybee products po, kasi medyo nakabawas na po tayo sa paggamit ng mga chemical, at the same time napaka-natural po ang ating gagamitin na mga bioproducts po. Ito ma'am, mga last question na lang po ito. So ano ma'am yung mga, siguro kung merong yung mga aasahan pa namin, mga aabangan namin sa inyo, mga activities, mga incoming, and mensahe natin ma'am sa mga gustong mag-aral. Okay, sa mga sa mga gusto din po na mag-aral at matuto about po sa beekeeping, so malaki po ang maitutulong sa atin na tayo ay mag-engage po sa farming or sa agriculture, kasi sa mga darating pong panahon na mas lalo tayong dumadami, kasi sa ngayon po ay nasa 8.2 billion na ang population globally. So kung meron po tayong engagement sa agriculture, lalo na po sa beekeeping, 100% po na mas mamimaintain po natin yung ating environment na maganda, mas malakas, at saka hindi po magugutom ang mga tao. So yun po, kaya ang aabangan pa rin po natin na magkaroon pa po ng mga bagong product development po ang RAK. And I hope na mas marami ang matutulungan, magkakaroon po ng interest na tuloy-tuloy po ang beekeeping dito sa atin sa Bicol region and other area of the country. I hope globally makatulong rin po ang RAC para po sa ating stingless bee ay mas lalong lumakas, na sila po ay ma-appreciate po. Hindi lang po dito sa Bicol region, and yun nga po sa buong bansa. Ayun po ang pwedeng magawa pa po ng RAC. Asin iyanan sa tuyang ipighiras na istorya rin trayumpo manungod sarong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin manlain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang sa tuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombo Kier Aliado para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!